Human sa mga balita sa Seri 47. Supplemental budget nga giduso ngadto sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo gibalik lakip sa ipausab mao ang pundo alang sa bonus sa mga job order employees. Mga tunghaan ug tambalanan sa Mindanao nga giguba sa linog ipauna og tukod sa administrasyong Marcos. Kasong murder gipasaka batok sa duha ka mga suspek nga mipusil patay kang Pulis Corporal Bakuli. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Seri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, supplemental budget nga giduso ngadto sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo gibalik na sa buhatan ni Mayor Michael Rama. Lakip sa gipausab mao ang pundo alang sa bonus ngadto sa mga job order employees. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Gibalik sa Cebu City Council ang giduso nga supplemental budget number 2 ngadto sa buhatan ni Cebu City Mayor Michael Rama. Gipasabot ni Konsehal Noel Wenceslao, ang chairman sa Committee on Budget and Finance sa Konseho sa syudad, nga buot niya nga ipausab ang mga nakasuwat sa giduso nga supplemental budget number 2 nga wala naka-address sa Konseho ang maong supplemental budget. We need to refer this immediately to our executive department, Mr. Chairman, because when we peruse the documents that was submitted, Mr. Chairman, under the particular section, it was Office of the Sangguniang Secretariat, and there is no Office of the Vice Mayor and the Sangguniang Pangulusot. Butos ang mga ipaklaro ni Wenceslao ang Christmas bonus nga alang unta nga to sa mga job order employees tungod kay ang nakabutang sa dokumento recognition sa ayuda. Nabalaka si Wenceslao nga kung recognition ang ibutang ug sundon sa konseho sa syudad, gamay ra ang mga job orders ang makadawat sa bonus. Then on the other item, Mr. Chairman, instead of GO incentive, it is GO recognition. So award is what GO. So gamay yung makadawat. So it should be returned. But we need to return this now, and they have to return this back to us immediately, Mr. Chair, so that we can process the committee report and of course the material, Mr. Chair. Gitinguha sa Committee on Budget and Finance nga mabalik dayon kini ngadto sa konseho aron matuki kini sunod nga regular session sunod semana. Sherissa Mayoy, CCTN News. Gihangyot Gobernador Gwendolyn Garcia ang kadagkuan sa Department of Transportation na dili pa samuton ang problema sa trapiko tungod sa Bus Rapid Transit Project. Ilabira nga nagpadayon ang katukuran sa BRT project sa Dalan Osmeña, hinungdan nga nagkabugat ang dagan sa trapiko. Ato sa meeting nila sa Kapitolyo, kabalak-an ni Garcia alang sa BRT, diin hilabihang apektado ang mag-aging motorista sa Osmeña Boulevard. Apil sa mga proyekto ang pagbutang og drainage system o elevated lanes alang sa mga bus. Maong gihangyo ni Garcia si DOTR Assistant Secretary James Melad nga makig-alayon gayud kanila og sa Cebu City Government aron dili masakripisyo ang mga motorista. Gitudlo ni Mayor Michael Rama sila si Konsehal Philip Zapra, Franklin Noel Wenceslao isip reblocking czar sa syudad sa Sugbo. Nakita sa mayor nga ang pagpatuman sa reblocking dako og tabang ilabi na sa seguridad, paspas nga pagresponde panahon sa katalagban ug mas lapad nga dalan. Sama na lang siyang gibuhat niadtong 2013 diya sa Barangay Carita, Tejero, Tepadilla, Loriga, San Miguel, Punta Princesa, Basak Pardo, Cogon Pardo ug sa bag-o lang nga nasunugan diya sa Barangay Tisa,
Gihapon diin buot sa niya nga ipatuman ang reblocking. Mandaue City College gilauman nga mahimo ng usa ka departamento sa city government sa dili pa matapos ang tuig. Ang budget niini gisaka ngadto sa 40 milyones pesos gikan sa 10 milyones lang nga subsidy. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Kilaumang mahimo ng departamento sa kagamhanan sa syudad sa Mandaue, ang Mandaue City College sa dili pa matapos ang tuig. Ang ordenansa bahin niini ang napasar na sa ikaduhang pagbasa sa konseho. Kini ipaubos sa ikatulong pagbasa o final grading sa sunod nga sesyon. Ang kagamhanan sa Dakbayan naghatag sa tunghaan og tinuig nga subsidy nga 10 milyones pesos. Ang subsidy gipasaka ngadto na sa 40 milyones pesos. Ang transition nagtumong sa pagpahapsay sa tanang aktibidad sa tunghaan og pagpalambo sa mga pasilidad niini. The operations pertaining to school matters, it belongs to Mandaue City College, but other matters nga relating to the budget, to the city na. Kay expertise man gid sad sa school ang kanang mga matters related to education in the institution. So ilaha, what we are doing lang gid is to get a budget annually nga ma-allocated na sa Mandaue City College. Sa kasamtangan ang MCC o sa ka-independent nga institusyon apan nag-operate pinaagi sa subsidy nga gihatag sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. President Bongbong Marcos mihatag og amnestiya ngadto sa pipila ka mga rebuilding grupo dinhi sa nasod. Alang kini sa tinguha nga mabalik ang maong grupo ang pagsalig ngadto sa gobyerno. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mihatag og amnestiya si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa pipila ka mga rebuilding grupo, ingon man ang ubang kanhi sakop nini. Ubos kini sa Proclamation numbers 403 hangtod 406 di adunay amnesty ning mga mosunod nga grupo: RPMP, RPA, ABB, Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, kun CPP, NPA, NDF, Moro Islamic Liberation Front ug Moro National Liberation Front. Kini aron pag-awhag ngadto kanila nga mobalik na sa sabakan sa balaod ug mosuporta pagbalik ngadto sa gobyerno. Subay nini, mi-issue og Executive Order number 47 si Marcos Jr. nga mo'y nag-amendar sa Executive Order number 125 Series of 2021 nga nagtukod sa National Amnesty Commission. Kini aron maproseso ang amnesty application sa upat ka mga rebuilding grupo. Apan dili malakip sa mong amnestiya ang mga kalapasang gibuhat sama lang sa kidnap for ransom, rape, terrorism, illegal drugs ug uban pa. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, mga tunghaan ug tambalanan sa Mindanao nga giguba sa linog, ipauna og pagtukod sa Administrasyong Marcos. Kanaog guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, gibanduan ni Presidente Bongbong Marcos ang mga nahingtungdang ahensya nga unahon pagtukod og balik ang mga tunghaan ug tambalanan sa Mindanao nga giguba sa linog. Personal niyang gisusi ang kahimtang sa General Santos City nga hilabayang giigo sa magnitude nga 6.8 nga linog sa miaging simana. Nakahigayon usab sa pagsusi si Marcos Jr. sa kahimtang sa mga nakaluwas sa kusog nga linog. Moabot sa kapin 50 ka mga tunghaan sa General Santos ug Sarangani Province ang nangaguba tungod sa pagtayog sa yuta niadtong Biyernes sa hapon. Nagpadayon hinuon ang operasyon sa mga tambalanan apan gisubay pa ang palibot kung lig-on pa ba kini bisan sa nasinati nga aftershock. Women's Summit gipahigayon sa syudad sa Mandaue aron pag-awhag nga wag tangon ang pagpanakit sa mga kababayen-an. Posible usab nga isaka ang allowance ngadto sa mga focal person sa matag gender and development offices sa barangay. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino.
Gitambungan sa kapin 200 ka mga representante sa 20 city ka barangay sa syudad sa Mandawi ang gipahigayon nga Women's Summit sa syudad ug Zonta Club of Cebu 2. Ang summit mao ang ilang paglusad sa 18 ka adlaw nga kausa alang sa pagwagtang sa violence ngadto sa mga kababayen-an. Sa aktibidad gituki ang nagdadayang isyu ug kabalaka sa mga kababayen-an ug sa focal person sa gender and development sa mga barangay. Lakip sa nahisgot ang pag-empower pa sa mga kababayen-an. Hinuon sa Mandawi, giingong niubos ang natalang kaso sa pagpanakit sa lalaki sa ilang mga partner. Depende tingali na sa lugar. Pero I think, based on the reported cases sa ato sa Mandawi, nagka-lessen yun ang atong mga cases. Which maybe it's attributed nga more kuan namang gud taron, no? The government, Mandawi City, unya da kana na ang mga NGOs which include us, ni work yun me for kanang advocacies ug mga activities nga mo enlighten, mo inform sa atong kababayenan sa ilang mga rights. Atol sa aktibidad, gipadangat usab sa ubang focal person ang ilang concern sa allowance. Giingong ang ilang allowance susama pa sa ninglabay nga napo katuig. Makuhaan pamatod kini sa panahon nga adunay magpatabang kanila diin sirado na ang barangay. Si Consiel Cynthia Cinco Remedyo ang pangu sa Committee on Women nag-ingon nga tunaan niya kung mahimong ma-regular nga empleyado ang mga focal person o kung maglisod man ang status nila posibleng himuong job order aron mas dako ang ilang madawat. Kung manggani mailisan sila, at least kana ang ilas ang compensation marang-arang lang ba, no? Kay katong gi-share ni Mention Libya to lalim tinuod gyud na usahay sila makatag sa pliti, makapakaon sa biktima, kay labi na gabi or dili na office hour, wala na official sa mabilin, may lang dapang kapitan or mga officials kay makadunol gyud. Gawa sa summit, aduna pa nagkaday ang aktibidad nga ipahigayon sama sa mga seminar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Laihog na sa Suroy-Suroy, Sugbo sa bagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo, mahitabo karong Nobyembre 30 hangtod na sa Disyembre 2. Gisiguro ni Governor Gwendolyn Garcia nga masinati sa halos 400 ka mga bisita ang kinaraan nga tradisyon sa pag-abi-abi sa matag lungsod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakikita si Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga mayor o tourism officers gikan sa 22 ka mga LGU sa Bagatang Sugbo karong adlaw. Gianay nila ang mga lakang alang sa Suroy-Suroy Sugbo Southern Heritage Trail nga may tabo karong Nobyembre 30 hangtod Disyembre 2. Magsugod ang biyahe gikan sa lungsod sa Minglanilla dayon og tuyok sa mga kalungsuran sa Cebu South hangtod nga tapuson kini sa kaingrading matang sa fiesta diya sa Dakbayan sa Talisay. Nagpakisayod na si Gobernador Garcia sa mga ikadalit gikan sa matag LGU. Tungod kay Southern Heritage Trail man ang tema, gihangyo ni Garcia ang mga LGUs nga kinahanglang masinati sa mga bisita ang kinaraang matang sa entertainment. Local, if it's possible, one song per person lang, no? Kaya at least there's variety. And pili ato mga nindot ug tingog. Yeah. And may I suggest that all of the performers must be in Filipinana, either barong or bisag patadyong pwede na. Gawa sa pag-abi-abi, laomang matilawan sa mga bisita ang lami ang pagkaon nga may ikadalit sa matag LGU. Maong gihawag usab diha ang mga tourism officers nga kumahimo matilawan usab sa mga bisita ang kinaraang matang sa ilang pagkaon. In the same way, natay mga karaan gyud kaayo nga mga, and I'm also ako ning I mean that the other towns will also do this, no, nga mga karaan bitaw nga linutuan. Kamay na kini sa tingwa sa Cebu Provincial Government, pinagi sa Provincial Tourism Office nga kinalang masinati ang kasaysayan ug kultura sa matag lungsod. Kini aron di makalimtan sa mga bisita ug hayan mapaambit ngadto sa ubang mga interesado mo bisita dinhi sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Gisiguro ni Mayor Junior Dahong Chan ang kaayuhan sa mga langyaw nga bisita sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa tanang panahon. Natuki sa meeting sa Peace and Order Council sa syudad ang pipila ka sulirang giatubang sa mga langyaw nga nanglaag sa Dakbayan. Sama lang sa nahitabong pagluwas sa usa ka Russian nga adunay balatian sa lawas ug taga-Senegal nga adunay Peking passport. Maong naninguha si Mayor Chan nga makikita sa mga kadagkuan sa Bureau of Immigration aron masulbad ang maong mga suliran.
Giawhag ni Mayor Chan ang mga sakop sa kapulisan nga ipatunhay ang kaluwasan sa palibot ngadto sa mga turista. Dugang pang direct flights sa Philippine Airlines gikan sa Cebu paingon sa bangbahin sa nasod sugdan karong Disyembre. Subay kini sa mas gipakusgan pa nga serbisyo sa ilang nation's flag carrier dinhi sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Formal nang gilusad sa Philippine Airlines ang mga bag-ong direct flights gikan sa Sugbo paingon sa ubang bahin sa Luzon ug sa Mindanao. Subay kini sa mas gipakusgan nga flight network nga nagagikan mismo sa Sugbo pinagi sa Mactan Cebu International Airport. Sugod Disyembre 15, magsugod na sa paglarga ang bag-ong ruta sa PAL nga Cebu to Lawag sa Ilocos Norte. Sa susamang adlaw, mubalik na sa hingpit ang pagbiyahe sa rutang Cebu to General Santos ug Cebu to Legazpi. Samtang mubalik ang rutang Cebu to Ozamis karong Disyembre 16. Malipayong gitaw sa kadagkuan sa Philippine Airlines nga sukad gilusad ang Sugbo isip flight network hub nitong 2022, mas nisaka og 10% ang flight frequencies. And just like last year, we've launched Cebu Baguio. That's also never been done before. So we're pioneering some routes that we're willing to explore and try and see that you mentioned about what are the feedbacks of the customers. Usab sa management sa PAL nga maayo ang naimong feedback di nadawat nila gikan sa mga manakayay dinhi sa Sugbo. Gagad hinuon nila ang kahayahay sa mga pasahero paingon sa tagsatag sa nilang destinasyon sa bambayan sa Pilipinas ingon man sa Asia. So we bring in passengers from everywhere else in Visayas and Mindanao to Cebu for them to connect to northern region. I think end of the day it's really convenience for the passenger. So most of them are really very happy about it. And we're happy that we get this feedback. In fact, Borongan and Cotabato are one of our better performing flights when it comes to the load factor. Samtang pakusgan pa sa Philippine Airlines ang ilang serbisyo karon tuig 2024. Sama lang sa pagbaton og mga bag-ong airline units ug mabuhay lounges ngadto sa mga nag-unang tugpahanan sa nasod. Kini tungod kay nakita mismo sa kadagkuan sa PAL nga nagkagrabe na ang revenge tourism human sa nanglabay nga mga krisis. We face big challenges, but your flag carrier is determined to succeed in our mission to deliver better service and greater connectivity for the benefit of the Filipino people. Navarro, CCTN News. Usa ka outreach program ang gipahigayon sa Mandaue City Police Office ug Advisory Group subay sa pagsaulog sa National Children's Month. Ang kabataan gikan sa nagkalain-laing barangay ang gipanghatagan og pagkaon, gatas, tsinelas ug hygiene kit. Nalingaw usab ang mga bata sa gihalad nga clown show ug playhouse nga adunay premyo nga duwaan. Ang City Health Office dipahigayon sad og check-up sa mga kabatan-unan. Samtang nidalit og libre nga tupi ang Mandaue City College Technological and Entrepreneurial Skills Training kun mock test. Musunod, kasong murder gipasaka batok sa duha ka mga suspek nga pipusil patay kang Police Corporal Bakuli. Kana ug uban pa mga balita sa magbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, Cebu City PNP may pasaka og kasong murder batok sa duha ka mga suspek sa pagpamusil kang Police Corporal Ryan Bakuli atol sa buy-bust operation. Lakip usab sa mga gipangkasuhan ang duha ka mga barangay tanod sa Inayawan nga giingong mitabang sa pag-ikyas sa mga responsable sa pagpatay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Gipasaka ng ato sa buhatan sa Piskalya sa Dakbayan Sugbo ang kasong murder batok nilang atong Bakal Suraful ug Ramil Salazar ang mga responsable sa pagpusil patay kang Police Corporal Ryan Langido Bakuli ato sa gilusad nga bypass operation dito sa barangay Kinasangan sa miaging semana. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin nga nagip sa gipasakanog complaint ang ginawa ka mga barangay tanod sa Iniwan nga gitumbok nga mo'y nag-rescue nilang Raffles ug Salazar human sa insidente ug ingong mitabang kini sa pagpasibat. Kasong accessory to the crime of murder o obstruction of justice ang gipasaka sa kapulisan na nilang Ildefonso Fernandez Pipino Jr. o Danilo Rica Plaza kini base sa nakuha nga data sa Cebu City Prosecutor's Office. Ang atong Cebu City Police Office nag-refer na og mga complaints of murder against the two suspects nga involved. Then we have also referred complaints for being accessory to the crime of murder as well as obstruction of justice kadtong na-identify namo nga mga nitabang sa pag-facilitate sa pag-escape sa duha ka suspect. No? Diklaro si Pilari nga nakakuha sila nga mga ebidensya nga doon nila ang tao nga bitabang nilang Raffles ug Salazar sa pag-ikyas nga nagtumbok sa duha ka mga barangay tanod nga mipasakay pa sa sakinan sa barangay Inayawan. Pasabot ni Pilari nga usa-usab ka abogado nga usa kini kalapasan sa balaod nga mahinungdan nga gilakip sila sa pagpasaka og kaso ngadto sa piskalya. As we have already told you, we have received reports and we have validated reports and we have obtained pieces of evidence nga naay nitabang nila sa ilang pag-escape. So this is actually a violation of law. More particularly, we have referred the complaint of accessory to the crime of murder and obstruction of justice. Bisan ko napasaka na ang kaso batok sa duha ka mga kriminal apan dili kini makapahunong sa ilang manhunt operation, gibutyag ni Pilare nga dili sila mo kumpiyansa silang pagpangita sa mga mga suspitsado sanglit dili kini mga ordinaryo nga mga kriminal tungod kay giila sila nga mga gun for hire ug hitman sa usa ka drug group nga naglihok sa Metro Cebu. What we are confronting here are not ordinary criminals. No, dili mga ordinaryong kriminal. Mga gun for hire personalities ni sila. Naani sila yung mga experience sa mga ingunani. So we will take it one day at a time, but the assurance that we are giving to the people of Central Visayas and especially to the family of Police Corporal Ryan Bakuli, justice will be served. No? It will not be long when justice will be served, and we will not stop here in Pro 7 until we can deliver justice to the family of the victim. Nagtuong kapulisan nga napa sa Sugbo silang Raffles ug Salazar kini base sa impormasyon nga ilang nakuha gikan sa intelligence community. Arnold Bustamante, CCTV. Lalaking nisuway sa pagpangawat og motorsiklo sa usa ka pulis sa lalawigan sa Bohol napatay sa engkwentro. Mipahimangno hinuon ng Police Regional Office 7 silang mga sakop nga magbantay gayud sa tanang panahon. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Gidahig sa Police Regional Office 7 ang usa ka pulis nga gisuwayan sa pagpusil sa mikawat untasang motorsiklo gamit ang iyang kaugalingon nga armas dito sa Barangay Lusong, lungsod sa Buenavista, lalawigan sa Bohol gahapon sa buntag, Nobyembre 23, 2023. Si Police Patrolman Benson Ascension sakop sa Ubay Municipal Police Station naalang siyang bangay pasado alas 9 sa buntag. Apan nakurat na lang siya nga ang iyang motorsiklo nga giparking sa gawas sa iyang balay gikawat na kini. Misuway pa pagguko ng pulis sa suspitsado nga si Richard Hapilio nga tagalungsod sa Sikatuna naging caretaker sa usa ka fish pond sa San Jose, lungsod sa Hitape. Apan pipila ka metros mihunong ni og nakiglayog matod pa kini sa pulis. Sigon sa taho sa mga molupyo nga nabuhian sa pulis ang iyang armas nga daling ikuha sa suspitsado nga may gamit sa pagpusil sa biktima, main na lang wa ni maigo. Misa kay pagbalik sa motorsiklo ang suspitsado ug gipadagan kini paingon sa Lusong Elementary School dinhi tumitago. Dali nga nawag aga mga residente sa pulis sa lungsod sa Buenavista nga mao nay mikonbinser nga mosurrender apan inay nga motahan namo sila mahinon kini sa mga pulis nga mahinungdan ang gibawsan kini nga miresulta sa paghigo siyang kalawasan. Sa video nga mikatap sa social media, madungog aga mga buto sa armas sa sulod sa tunghaan.
Dali siya nga gidala sa 12 nga tambalanan apan gideklara siya nga dead on arrival sa mga doktor. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Berin, nga ang maong suspitsado nga si Hapilio gipasangin lang na usab nga nanguha og motor sa miyaging adlaw sa maong gihapon nga lungsod. Ato pong nasayran in our investigation that this suspect actually was the same person nga nangarnap the day before in other area in Bohol. So nangarnap siya November 22, the following day nangarnap na po siya November 23. It's just that ang iyang gikarnapan atong 23 usa ka pulis. Ipasalamatan sa kapulisan ng komunidad sa lungsod sa Buena Vista nga dali nga nakatawag sa mga pulis aron ipahibaw labot sa insidente. Sa mga hitabo gipahimangnuan sa Piero 7 ang tanang pulis personnel nga magbantay kanunay sa ilang kaugalingon ug balikan ang ilang basic training sa pagsulod sa serbisyo. Elibinan silang armas nga dili kini mapunta sa mga kriminal aron dili sila ang mabiktima. Of course, kining atong kapulisan no ning agi ni og training gyud no dugay ni sila nga nag-training how to handle their firearms, how to secure themselves in delicate situations no. Again, we are reminding them to observe the basics, especially in personnel safety, not only during police operations but in your day-to-day routine. Kinilang nahitabo sa Bohol, it was just very unfortunate nga nahulog yung pusil during the scramble. No, niya napunitan sa suspect. But still, we commend the bravery of that patrolman, of course, the bravery of the personnel of Buena Vista Bohol. Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 at tangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 31 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Uban sa kabanan sa pagkikay, sa pusong kalugi panalo, basuna, basuna, basuna. Gugma ang angay na kong paambi, sa iksutang bubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpagkatao ang atong Ginoo. Pasuna, 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 ang tulang kita sa Manawi. Huwag sa kapana sa pagkikay, sa kusong atong ipadalo. Pasuna, 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 ang tulang kita sa Manawi. Huwag sa kapana sa pagkikay. Lamdag, ubay ni Tatay Dodong Limchua. The Gospel is according to Luke 19:45 to 48. Brothers and sisters, Jesus does not compromise the truth, no matter who he gets hurt. May nungdanon para kaniya ang kamaturan. He does not sugarcoat his teaching or action in order to please everyone. Mga kaigsunan, for him, what is wrong, even if everybody is doing it. And what is right, even if no one is doing it. There is nothing in between. It is either black or white, all or nothing. At the temple, Jesus drove out the merchants because they have made the house of prayer into a den of thieves.
Never mind if business are served, no? The material needs of pilgrims who came from faraway places. The temple is sacred, and for Jesus, it should never be a place to commit sin like exploiting and scamming. In addition, the noise and the foul smell are very destructive, no, to the worshippers. In our time, church administrators should learn the lesson from Jesus. The action of Jesus at the temple angered the authorities, and they plotted to put Jesus to death. Indeed, many people, such as our leaders, are oftentimes antagonistic to the truth. They do not like to be criticized, much less be interfered with their devilish scheme. When they do not like what they hear from people, they use their position to get back at critics. Indeed, proclaiming the truth is a dangerous endeavor. Like Jesus, being a light may bring us to Calvary. The people were hanging on to the words of Jesus, but there were people who opposed and were irritated by Jesus. But most of the poor and the marginalized were attracted to him. They liked his teaching and they followed him everywhere. Bisag asa siya paingon, nagsunod kaniya sila. His word gave them hope, and many of them actually received personal benefits such as healing and free food. Kaya mo na ampay na nato, na libre ka ng pagkaon to ata. May we also hang on to his every words, so we will always be inspired and strengthened to carry on the journey towards his kingdom. Makaigsunan, it can be easy to take sacred and safe places such as church for granted. At times, we may even forget that we are in a holy and sacred space. The next time you are in your church, I invite you to sit quietly for a few moments. Notice the peace, the sacredness of the blessed space. Experience the presence of God in this holy place. Experience the presence of God in the people who are with you, around you. As human beings, all we need is a sacred spaces. Be that a church, a forest, the ocean, the mountain, a small lake, or even your own backyard. But when we recognize the sacred, we know deep within us that God is there with us. Mga kaigsunan, every moment of our day is sacred. If we perceive it that way, God is always with us. Naadyo siya permi ka na to. So ibutan na ito itong kagulingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Father God, yes, we want you to always be with us. Lord, do not allow us, Lord, to be away from you, Lord. Yes, every place, in the silence in every place, you are there. You are there with us. In the Blessed Sacrament, in our prayer room, in our vicinity.
in the silence of the surroundings, we can hear you. We can feel you. So Lord, here we are, Lord, asking you, Lord, to be always with us. Yes, we cannot be holy, Lord, without you in us. Teach us, Lord, to be holy in your presence. Teach us how to pray, Lord, from our deep inside our heart. Yes, Lord. We entrust everything to you. Allow us to feel you always, Lord, in any place that is very sacred when it is in a silent place. Lord, thank you, Lord, for allowing us to be with you. In Jesus' name, amen and amen. Sama-samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. So see you tomorrow. Shalom.